Sa totoo lang, talagang isnabira yan si Diwata Ito yung picture namin, no? Talagang hindi ako pinaunlakan yan. Yan, no? Talagang kumbaga wala, lumaki na ang ulo Sabi, pagbigyan sabi. 1, 2, uy ate, kuya. 1, 2, 3. Siguro may napapasok. Dali lang madam, mamaya no yung picture natin, busy pa po tayo. Ulit na kami, pagbigyan sabi. 1, 2, uy ate, kuya. 1, 2, 3. Siguro may napapasok. Okay, magandang araw po muli. Happy Mother's Day. So ngayon magbibigay lang tayo ng opinion dito sa isang vlogger na nagbigay ng kanyang sariling opinion about kay Diwata, kung saan si Diwata ay lumaki na daw ang ulo. Kasi nga yung mga nagpapapicture sa kanya ay parang ini-ignore niya o kaya ayaw niya muna magpa-picture kanya kasi nga sabi niya sobrang busy siya. So ang masasabi natin dito sa pinapakita ni Diwata, may point naman yung si Motovlog ba to? Ano ba tong pangalan nito? Ito, si Motoboy. May point naman siya. May point naman yung sinasabi niya na kailangan si Diwata kahit anong pagod niya sana, yung mga taong nasa paligid niya na sumusuporta sa kanya ay kailangan ipakitaan niya ng kagandahan. Pag nandun pa rin yung smiling face niya na gano'n, di ba? Kasi nga yun yung mga taong sumusuporta sa kanya. Kumbaga sa simula pa ay nandun na sila. Ang iba diyan malalayo pa yung kung pagod siya, ang iba diyan ay malayo pa yung lugar na pinanggalingan para lang mapuntahan siya. So ngayon, siyempre, papapicture kasi inaangaan mo, tapos yun lang ang maririnig mo sa kanya, naturally, malulungkot ka. Ganito pala si Diwata sa personal. So, yun ang iisipin natin. Pero, huwag tayong mag-judge sa isang tao dahil lang sa pinapakita niya. So, siguro, natural lang yan kay Diwata kasi nanibago siya sa ganitong kinalalagay niya ngayon na sobrang sikat na siya dahil sa kanyang parisan at sa kanyang mga ayusin natin yung video natin at sa kanyang position sa ngayon. Kumbaga marami talagang humahanga sa kanya. Dito naman kay Motoboy ba to? Pinakakalimutan yung pangalan. Kay Motoboy, wag mo na nating i-judge yung tao kasi nga malay mo may pinagdadaanan yung tao, kaya malay mo may regla si Diwata, di ba? Kaya wala sa kunyan sa wisyo o kaya sa mood na magpa-picture, pero bilang kasi si Diwata isa ng celebrity, dapat sana may taong kumalabit sa kanya na sabihin sa kanya, yung close sa kanya, o kaya sabihin natin isa na magkaroon siya ng manager para kumbaga mabigyan ng konting workshop si Madam Diwata kung paano makiharap sa mga tao. Kasi nga, di ba, celebrity na siya hindi lang siya business owner o kaya businessman o ano man tawag diyan o nagdinegosyo, Baga, isa na siyang celebrity, instant celebrity na si Diwata. Kasi nga, tingnan nyo, lumabas na rin siya sa Batang Quiapo. Ibig sabihin celebrity na siya. So, sana naman si Madam Diwata ay makita niya na itong mga taong nasa paligid niya, yung mga taong kung ano man ang kinalalagyan niya ngayon, ay naging parte at patuloy na sinusuportahan siya. So, wag niyang i-ignore kasi nga ano naman talaga yung isang minuto o kaya seconds na pagbigyan mo isang tao o tagahanga mo na magpa-picture sa iyo, di ba? So sana hindi lumaki yung ulo niya, at sinasabi nga nito ni Mr. Motoboy na kumbaga pakitaan niya pa rin ng tama yung mga taga-suporta niya, diba? Kasi nga alam nyo, itong bihira naman yung taong binigyan ng oportunidad na ganito. Kumbaga blessing, sinasabi natin na blessing, kasi nga marami dyan na gustong nagsusumikap
di ba? Nagsusumikap araw-araw, kumakayod. Pero wala, hindi sila mapansin eh. Kumbaga, ito si Madam Diwata ay sinuwerte talaga. Kumbaga, kumatok yung swerte, nabuksan yung swerte. Oh, that's okay lang yun. Nabuksan yung swerte sa kanya. So ngayon, huwag niya naman sanang kakalimutan yung mga taong sumusuporta sa kanya. Huwag nating kakalimutan ang ating pinanggalingan. Kung ano tayo dati. Para kahit sinong taong kaharap natin marunong tayo pakiharapan. Kasi para sa akin ako nga ilang taon na tayo nagbablog dito nauna pa tayo kay Diwata walang pumapansin sa atin ilang taon na rin tayong kumbaga nagbibenta ng ating pagkain pero wala kasi hindi nga tayo sikat hindi tayo sakit, walang pumapansin kahit napakasarap pa ng pagkain natin. So kung ako yung nasa side ni Diwata, nasa part niya, kung bibigyan tayo ng pagkakataon ay hindi natin kakalimutan syempre yung mga taong sumusuporta sa atin. Ano naman yung kahit plastic na siguro, makipagplastikan ka dyan kasi ang mahalaga kumbaga mapakita mo sa kanila na kahit anong pagod mo kumbaga nakahanda ka sa kanila na harapin yung mga taong sumusuporta sa iyo. Hindi lang yung mga celebrity na pumupunta sa kanya o kaya yung mga kilalang vlogger na pumupunta sa kanya na papakitaan niya ng maganda. Isa na naman tayong mga karaniwang tao tulad nitong ni ate ay pakitaan niya ng maayos kasi nga malayo pa yan hindi natin alam kung saan galing sila yung mga malalayo, hindi natin alam, di ba? So kung pagod si Diwata, kung nga hindi naman nila obliga na pumunta diyan, hindi naman sila inobliga, pero yung suporta, di ba? Napakahalaga yung para sa akin kung ako ilalagay sa sitwasyon ni Diwata. Di ba, alam ko yung isang tao pumunta diyan kumain lang sa akin. Malapit man yan malayo, dapat pakitaan mo ng maayos kasi nga customer sila, at the same time customer sila, tagahanga mo. Isa pa mga master, di ba? Si Diwata ay hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. Sa pagkakaalam ko sa narinig ko grade 3 lang ata siya o grade 2. So ano nga saan natin? Hindi naman siya nag-aaral kung paano makiharap sa tao. So huwag tayong mag-expect ng sobra sa kanya. Happy Mother's Day. And happy Mother's Day, happy Father's Day. Happy Mother's Day lang natin. Sige. Happy Mother's Like and Day, subscribe po. and subscribe and Enjoy. I love you all guys. Thank you. Thank you. Mga kids ko. Yan ate ko na sa loob ng ano. Yan. Bye bye. Bye.